Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Toto. Walang eksaktong taon. Santa Monica, Dumalag, Capiz. Nagsimula ang ating kwento sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Dumalag. Isinilang sa mahabang angka ng mga manggagamot itong si Toto, bunsong lalaki sa 10 magkakapatid. Tanging si Toto lamang ang nabiyayaan ng kakaibang kakayanan pagdating sa lihim na karunungan. Simula pagkabata, may kakayanan na itong makipag-usap sa mga elemento. Sa edad na 10 taon na, nakamtan na ni Toto ang kauna-unahang mutya. Dahil sa paggabay ng manggagamot nama, nagawa niya itong gamitin sa tamang paraan. Aatras tayo ng ilang taon. Natural na makulit at matigas ang ulo nitong si Toto. Kaya naman palaging napapagalitan ng ama. Ngunit minsan nagbubunga ito ng maganda. Toto, maiwan ka muna dito sa bahay ha. May gagawin lang kami ng mga kapatid mo sa bukid. Mamayang tanghali, dalhan mo na lang kami ng makakain at tubig. Utos ng ama ni Toto na si Mang Carpio. Kasalukuyan silang nagpapagapas ng palay. Abala ang mga nakakatandang kapatid sa pagtatrabaho. Si Toto at ang kanyang ina ang 2 taong naiiwan sa tahanan. Kahit papano, mapagkakatiwalaan na din naman ito lalo na sa gawaing bahay. Kasalukuyang nagluluto ang ina, habang siya na may nasa bakuran at gumagawa ng tirador. Pakanta-kanta pa ang bata nang biglang marinig na sumigaw ang ina. Dali-dali nitong binitawan ang ginagawa. Tumakbo papasok ng tahanan. Nay, ano pong nangyari? Bakit po kayo sumisigaw? Tanong ni Toto. Ano ka ba namang bata ka? Bakit naman ako sisigaw? Nagtatakang tanong ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Gloria. Narinig ko po kayo, Nay. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Muling tanong ng bata. Aba oo naman, ayos lang ako. O siya, sige na. Doon ka na muna sa bakuran nang matapos ko na itong ginagawa ko. Tugon ng ina. Napagtanto ng paslit na pinaglalaruan na naman siya ng hindi pangkaraniwang kaibigan. Muling binalikan ni Toto ang ginagawang tirador. Laking gulat nito dahil tapos na ang pagkakatali ng goma. Teka, ang alam ko, hindi ko pa naitatali ang isang to ah. Sino na naman kaya ang nakialam nito? Wika ng bata sa sarili. Matapos ay nakarinig ito ng maliliit na boses na nagtatawanan. Alam ko na. Salamat mga kaibigan ha. Muling wika ng bata. Toto, sinong kausap mo dyan? Wika ni Aling Gloria. Nagulat si Toto nang biglang marinig ang boses ng ina. Nay, wala naman po. Tapos na po bang ihanda yung tanghalian nila tatay? Medyo mataas na po yung araw eh. Paniguradong gutom na yung mga yun. Tanong ni Toto. Napangiti na lang si Aling Gloria sa naging reaksyon ng anak. Hindi nito akalaing si Toto ang sasalo ng kakayanang makipag-usap sa mga elemento. Oo anak, nakabalot na ang mga dadalhin mo. Pero kumain ka muna bago umalis ha.
Tugon ng ina. Matapos kumain kagad nang umalis si Toto para ihatid ang tanghalian ng mga kapatid. Habang nasa daan, namimitas ito ng mga ligaw na prutas. At habang abala sa pamimitas, napansin ng paslit ang isang kawa ng baboy ramo. Kinuha nito ang tirador. Akmang titirahin na sana ang maliit na biik. Nang makita nitong nakatingin sa kanya ang pinakamalaking baboy ramo ng kawan. Nagkatinginan pa ang mga ito. Hanggang sa hindi na nagawang pakawalan ni Toto ang bala ng tirador. Kaagad itong umalis ng kawan. Tumuloy na ang bata sa paghahatid ng pagkain ng mga kapatid. Saktong pagkarating nito sa bukid, nagpapahinga na ang ama. Samantalang ang dalawang kapatid na lalaki naman patuloy sa paghakot ng mga nagapas na palay. Dinadala ito sa kanilang kubo. O tay, kumain na po muna kayo. Tutulungan ko lang sila Manong Nonoy sa paghakot ng palay. Wika ng bata. Ngulit kagad itong pinigilan ng ama. Hindi na, Toto. Halika dito. Maupo ka sa tabi ko. Tugon ng matanda. Bakit po? Mukhang kailangan ng tulong nila Manong eh. Tanong ni Toto. Hayaan mo lang sila. Parusa yan sa kanila. Dahil hindi nila nagawa ng maayos ang mga obligasyon sa bahay. Isa pa, may gusto kong itanong sa'yo. Ano po yun, tay? Gusto kong malaman, nakikipag-usap pa din ba sa'yo ang mga kaibigan mong engkanto? Paminsan-minsan na nga lang po eh. Kasi malaki na daw po ako. Ganun ba? O sige, yun lang ang gusto kong malaman. Tawagin mo na mga kapatid mo nang makakain na. Pag-uusap ng dalawa. Nag-aalala ang matanda. Dahil alam niyang balang araw, mawawala ang kakayanan ni Toto at kukunin itong pagkakataon ng mga masamang elemento upang sakupin ang katawan ng bata. Matapos ang gawain sa bukid, kagad nang umuwi ang magkakapatid, nagpaiwan sa kabisera si Mang Carpio upang kausapin ang pinsan nitong si Celso. Mukhang unti-unti nang nawawala ang kakayanan ni Toto. Kagaya ng sinabi mo, Manong. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Darating ang oras na yon at kailangan mong paghandaan. Delikado kapag tuluyang nawala ang kakayanan niya dahil magmimistulan siyang bukas na silid. Maaaring sakupin ng masamang elemento ang kanyang katawan. Kahit papano, napaghandaan ko din naman ito, Manong. Kaso ang inaalala ko, limitado din ang kakayanan ko para pigilan ang mga mangyayari. Kung ganon, iisang paraan na lang ang alam ko at yon ay tuluyang isuko si Toto. Pag-uusap ng dalawa. Ang tinutukoy ni Lolo Celso ng mga sandaling yon ay tuluyang buksan ng kakayanan ni Toto. Isinara ni Lolo Carpio ang kakayanan ng paslit para malimitahan ang pakikisalamuhan nito sa mga elemento at makapamuhay ng kagaya sa normal na mga bata. Ngunit ngayong tumatanda na ito, alam nilang imposibleng mapigilan ang mga maaaring mangyari kung sakaling mawala ang proteksyong bigay ng mga kaibigan ng bata. Sa palagay ko, wala na nga tayong pagpipilian. Hayaan mo't kakausapin ko si Gloria. Alam kong papayag yon. Dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas si Toto sa tiyak na kapahamakan. Wika ni Mang Carpio.
Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, nagkasundo ang mga itong tuluyang buksan ng kakayanan ni Toto. Kinausap din ni Mang Carpio ang asawa at pumayag naman ito. Itinapat nila ang pagsasagawa ng ritual sa Biyernes Santo. Tinanggal ni Mang Carpio ang lahat ng proteksyon ni Toto. Inihiga ito sa pinakasentro ng kagubatan. Ni hindi na nagtanong si Toto sa kung anong gagawin ng mga nakakatanda. Basta na lamang itong sumunod sa mga sinasabi nila at hindi na malaya ni Toto na unti-unti na lang siyang nakatulog. Hindi alam ni Toto ang mga nangyari na mga sandaling yon. Ngunit pagkagising nito, kakaiba ang gaan ng pangangatawan niya. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta pala ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Carpio. Ayos lang naman po, tay. Mas magaan kaysa dati. Siguro kasi nakatulog ako. Ano po bang ginawa niyo, tay? Bakit niyo naman ako pinatulog dito? Tugon ni Toto. Sa ngayon, hindi mo pa lubusang mauunawaan ng lahat. Pero pagdating ng panahon, malalaman mo ang kahalagahan ng ritual na ito. Wika ni Mang Carpio. Hindi naman na nagtanong pa si Toto. Malaki ang tiwala nito sa ama. Hindi rin linggid sa kanyang kaalaman na iba siya kesa sa ibang kabataang kasing edad niya. Siya nga pala, Toto. Heto, tanggapin mo. Isa itong mutya na nagmula sa baboy ramo. Lalo nitong palalakasin ng iyong espiritual na lakas. Magagamit mo din ito para labanan ang mga masasamang elementong maaaring gumambala sa iyo. Wika ni Mang Celso. Habang isinusuot sa bata ang isang kwintas na gawa sa malaking bangil ng baboy ramo. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo pang pinalakas ni Mang Carpio ang bata hanggang sa tumuntong ito sa edad na 15. Dito niya unang nagamit ang kakayanang taglay ng tangang mutya. Pista sa lugar. Dumayo ng sayawan ang binata kasama ang pamangkin na si JR. 10 taong gulang pa lamang ito. At simula nang dumating galing sa Maynila, si Toto na ang laging kasama nito. At dahil binata, nasa mga dalaga ang atensyon. Kasalukuyang nakikipagsayawang binata nang mapansin ng pamangkin na may mga kalalakihang nakatitig sa kanya. Pagkatapos makipagsayaw, nagaya itong lumabas ng sayawan. Uminom ng soft drinks at dito sinabi ni JR ang nakita. Uncle, may mga kalalakihang nakatingin sa'yo kanina habang nakikipagsayaw ka dun sa mga babae. Wika ng bata. Hayaan mo lang sila, Je. Ganyan talaga. Hindi maiiwasan ng mga inggit. Pero hindi naman nila ako gagalawin eh. Tugon ni Toto. Muling nakita ni JR ang mga kalalakihan at sa pagkakataong yon, papunta ito sa kanilang kinaroroonan. Ayan na sila, Uncle. Anong gagawin natin? Tanong ng paslit. Nanuoy takot na takot. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang silang lumapit. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi naman nila ako magagalaw eh. Tugon ni Toto. Patuloy lang sa pag-inom ng soft drinks ang binata. Nang bigla siyang sitahin ng isa sa mga kalalakihan. Hoy, ikaw ba si Toto? Tanong ng lalaking tawagin na lang natin sa pangalang Joaquin. Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? Tugon ng binata.
Balita ko, malakas ka daw eh. Saka wala kang inuurungan. Totoo ba yon? Muling wika ni Joaquin. Napangiti na lamang si Toto dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya. Madalas na pagdidiskitahan ng binata dahil sa kakisigan nito. Mukhang mali ka nang narinig pero ikaw, kilala kita. Hindi ba ikaw si Joaquin? Pamangkin ng isa sa mga konsehal sa bayan? Tugon ni Toto. Mabuti naman at kilala mo pala ako. Alam mo bang nililigawan ko ang babaeng kasayaw mo kanina? Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko alam eh. At di ko naman siguro kasalanang makipagsayaw sila sa akin. Sige Joaquin kailangan ko nang umuwi. Tugon ni Toto. Pinili nitong umalis sa lugar. Dahil maraming tao at paniguradong magkakaroon ng gulo. Nagsimulang maglakad ang dalawa palayo para na din makaiwas sa gulo. Ngunit laking gulat ni Toto dahil sinundan siya ng grupo ni Joaquin. Huminto ang binata sa gitna ng daan. Nilingon ng mga ito. Sinabihan din si JR na tumayo sa gilid ng daan. Magtago ka muna doon sa ugat ng puno. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi Wika ni Toto. Matapos kausapin ang pamangkin, hinarap nito ang grupo ni Joaquin. Nanuoy ng gagalaiti na sa galit sa hindi malamang dahilan. Ako na nga yung umiwas, di ba? Bakit pa ninyo ako sinusundan? Tanong ng binata. Alam mo bang walang nang babastos sa akin ng ganun? Sino ka para talikuran ako habang kinakausap kita? Tugon ni Joaquin. Alam mo Joaquin, ayoko sana ng gulo eh. Pero kung talagang mapilit ka, hindi ako magdadalawang isip na pagbigyan ka sa gusto mo. Wika ni Toto. Napangiti si Joaquin at sinenyasan ng mga kasama. Nagsipaglabas ito ng patalim at ang ilan ay may mga itak pa. Biglang sinugod ng mga ito si Toto na kagad namang naiwasan ng binata. Pinagtatawanan pa niya ang mga ito dahil bumaon ang itak nito sa lupa at hindi na magawang bunutin. Sino ba kasi yung tinataga mo dyan? Nandito lang ako Wika ni Toto. Matapos ay sinugod naman siya ng dalawa pang kalalakihan. Sinuntok siya ng isa. Sinalo niya ito. Sabay hawi papunta naman sa isa pang lalaki. Dahilan para tamaan ito sa nguso. Hala, bakit mo naman sinuntok yung kasama mo? Wika ni Toto. Biglang napahinto ang binata nang maramdaman ang malamig na dulo ng kung anong nakatutok sa kanya. Tama nga ang sinabi nila. Mabilis kang ang kumilos. Pero tignan natin ang bilis mo laban sa bala. Wika ni Joaquin. Habang nakatutok ang baril nito sa batok ni Toto. Kinakabahan na ng mga sandaling yon si JR. Dahil siguradong mamamatay ang tiyuhin sa oras na kalabitin ni Joaquin ang hawak na baril. Bago mo kalabitin ang baril na yan, gusto kong malaman, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Handa ka bang pumatay ng tao para sa babaeng hindi ka man lang mabigyan ng pansin? Tanong ni Toto, na lalo namang nagpagalit kay Joaquin. Anong sabi mo? Hanga din naman ako sa tapang mo no? Nakuha mo pa akong insultuhin? Tugon ni Joaquin. Sabay kalabit ng baril. Ngunit laking pagtataka nito dahil hindi pumutok ang hawak na sandata.
Tignan mo, di mo nga makuhang paputukin. Totoo ba yan? Tanong ni Toto. Makailang ulit na sinubukan ni Joaquin, ngunit hindi talaga ito pumuputok. Oh, kung wala ka nang sasabihin, mauuna na ako sa iyo, Joaquin ha. Wika ni Toto. Naglakad ang binata kasama ang pamangkin at hindi pa man nakakalayo ang mga ito. Bigla silang nakarinig ng putok ng baril. Paglingon ni JR, nakita nitong nakabulagta na sa lupa si Joaquin. Tinignan nito ang tiyuhin. Tila baliwala lang ang nangyari. Nakangiti pa ito habang patuloy na naglalakad palayo sa lugar. Tunay pala yun? Akala ko laruan lang eh. Wika ni Toto. Dito na nagsimulang matakot si JR sa tiyuhin. Kinabukasan, sinabi ni Toto kay Mang Carpio ang nangyari. Katakot-takot na pangaral ang narinig ng binata. Ngunit pinagdiinan nitong ipinagtatanggol niya lang ang sarili. Oo, alam kong ipinagtatanggol mo lang ang sarili mo. Pero para sa mga taong yon, ikaw ang pumatay kay Joaquin. Wika ni Mang Carpio. Hindi ko namang kasalanan tay kung itinutok niya sa sarili niya yung baril at kinalabit niya. Paalis na nga kami ni Jenon eh. Tugon ni Toto. Napalingon si Mang Carpio sa paslit. Sinang-ayunan ang sinabi ng tiyuhin. Totoo po yun, Lolo. Hindi po nagsisinungaling si Uncle Toto. Nakita ko po kung paano nila siyang pinagtulungan. Masasamang tao po ang mga yun pero syempre, hindi siya umubra kay Uncle. Wika ng paslit. Alam ni Mang Carpio na magiging malaking gulo ang nangyari. Dahil anak ng konsehal ang binatang nakaengkwentro ni Toto. Siguradong hindi tutunganga ang pamilya ng mga nakaengkwentro mo. Hindi ka din nila titigilan. At maaaring marami ang madamay kung magkataon. Tugon ni Lolo Carpio. Di naman siguro tay. At kung sakaling meron man, di naman ako natatakot sa kanila eh. Wala naman akong nagawang mali. Wika ng binata. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, muling umalis si Toto at JR para ilipat ng pastulan ang mga alagang kalabaw. Kasalukuyang nagkakalas ng tali si JR nang makita nito ang dalawang kalalakihang paparating. Nakasuot ng itim na jacket ang mga ito at tila nagmamadaling pumunta kay Toto. Hindi namang kalayuan ang kinaroroonan ng bata, kaya dinig nito ang usapan ng tatlo. Ikaw ba si Toto? Kailangan mong sumama sa amin. May ilang katanungan lang si konsehal. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Paano kung ayoko? Anong gagawin niyo? Tugon ni Toto. Biglang sinuntok ng isa sa mga lalaki ang binata. Ngunit kagad itong nasalo ni Toto. Napaluhod ang lalaki dahil unti-unting pinipilipit ng binata ang kamao nito. Samantalang ang isa naman, naglabas ng baril. Pinaputukan si Toto. Sa pagkakataong yun pumutok ang armas. Ngunit hindi naman tinablan ng bala ang binata. Bumunot ng itak si Toto. Pinagtataga ang mga ito gamit ang likod ng itak. Sinadyang baliktarin ng binata ang sandata para hindi niya masugatan ng malubha ang mga kalalakihan. Pakisabi din pala sa amo nyo, nagkamali siya ng binangga at wag na kayong babalik dito dahil hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Banta ni Toto.
habang pinagmamasdang tumakbo palayo ang mga kalalakihan. Dali-daling umuwi ang dalawa. Sinabi kay Mang Carpio ang nangyari. Masyado nang magulo ang mga pangyayari. Hindi ka nila titigilan hanggat nakikita kang buhay. Kaya ang mabuti pa, Toto, magpakalayo-layo ka muna. Mungkahi ni Mang Carpio. Sinunod naman ng binata ang payo ng ama. Pumunta ito sa kabilang bayan. Doon piniling manatili sa loob ng ilang taon. Sa pag-aakalang magiging maayos na ang lahat, tila hinahabol naman ito ng kaguluhan. At sa pagkakataong yun, hindi na pangkaraniwang tao ang nakabangga. Napag-utusan itong mamili ng pangangailangan sa bayan. At habang naglalakad sa daan, biglang napansin ni Toto na may isang babaeng nakasunod sa kanya. Noong una ay hinayaan niya lang ito dahil wala namang ginagawa ang matanda. Ngunit kalaunan, napansin niyang patuloy pa din itong sumusunod sa kanya. Kahit nung papauwi na ang binata, bagaman hindi na ganong kalapit, nakita pa din ito ang matanda. Sa pagkakataong yon, alam na ni Toto na siya ang pakay nito. Kaya naman inantay niyang makalapit ang matanda sa kanya para kumprontahin. Ngunit nang matanaw na siya ng matanda, kaagad na din itong bumalik. Nag-antay ng ilang sandali ang binata. Ngunit hindi na muling nagpakita ang matanda. Kaya nagpa siya na itong umalis sa lugar. Kinagabihan na, biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang binata. Kahit nakahiga na ito, tila hindi siya dinadalaw ng antok. Pinili nitong lumabas ng kubong tinutulugan upang magpahangin. Ngunit pagtingin nito sa bubong ng bahay, nakita ng binata ang figura ng isang nilalang. Umuupo ito at tumatayo na tila may kung anong sinisipat sa paligid. Marahang naglakad si Toto palapit sa tahanan ng tiyuhin. Dahan-dahan itong dinampot ang kalaykay na nakasandal sa dingding. Saktong matulis ang ngipin nito dahil sa katagalan ng paggamit. Umikot sa likod ng tahanan ang binata. Muling tinignan ng nilalang. Ngunit laking gulat ni Toto dahil wala na ito doon. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa kubong tinutulugan upang kumuha ng itak. Saktong paglabas nito sa kubo, nakita niyang nakatayo ang nilalang sa labas. Sinasabi ko na nga ba eh, kilala kita. Ikaw ba yung nakasunod sa akin kanina? Ano bang kailangan mo? Tanong ng binata. Ang tangan mong mutya ng baboy ramo, hindi yan nababagay sa mga tao. Kaya ibigay mo na lang sa akin ng mapakinabangan. Tugon ng aswang. Hinawakan ni Toto ang suot na kwintas sa tumugon. Pasensya na pero hindi ko ito ibibigay sa'yo. Kung gusto mo, di kunin mo. Wika ng binata. Umangil ng malakas ang nilalang habang marahang naglalakad paikot sa binata. Hindi naman ito inalisa ng tingin ni Toto. Hanggang sa biglang sumugod ang kalaban. Dinamba siya nito. Dahilan para mapahiga sa lupa ang binata. Pilit niyang pinipigilan ang kamay ng aswang. Ngunit napakadulas nun. Ilang beses kamuntikang makuha ng kalaban ang kanyang bertud. Hanggang sa bigla na lang itong tumilapon. Pagkalingon ng binata, nakita nito ang kanyang tiyuhing si Isko. Kaya naman pala ang ingay ninyo eh. At ikaw naman, sino ka?
Wika ni Mang Isko. Kilala din itong malakas na antingero sa lugar. Ginatatakutan dahil sa reputasyon. Isko, huwag kang makikialam. Akin ang isang ito at hindi mo ko mapipigilan. Wika ng aswang. Napakamot na lamang ng ulo si Isko. Habang si Toto naman, dahan-dahang tumatayo. Paano kung hindi makikialam? Pamangkin ko tong kinakanti mo. At wala ka sa lugar para pagbantaan ako. Toto, ayos ka lang ba? Tugon ni Isko. Ayos lang po. Buti na lang at naramdaman niyo, tiyo. Kung hindi, baka nakuha na niya ang mutya sa akin. Tugon ni Toto. Kilala ko ang aswang na yan. Ilang beses ko na siyang nakabangga. Talagang ugali niya ang mangolekta ng malalakas na mutya eh. Kagaya ng binigay sa'yo ni Manong Celso. Yun din yung sinabi niya sa akin eh. Pero hindi ko maaaring ibigay sa kanya ang mutsyang to. Kung ganun, may mas malaking dahilan pala ako para patayin ka ng tuluyan. Una, tumuntong ka sa teritoryo ko. Pangalawa, lumabag ka sa kasunduan nang galawin mo ang pamangking ko. Kaya siguro sapat ng dahilan yon para tapusin ka. Wika ni Isko. Inilabas nito ang latigong gawa sa buntot page. Umangil ang nilalang. Sinugod nito ang magtsuhin. Sinalubong naman ito ng hagupit ng latigo ni Isko. Napasigaw sa sakit ang aswang. Lalo pa itong nagalit. Walang tigil sa pagsigaw at muling sumugod. Sunod-sunod na hagupit ang ibinigay ni Isko. Hanggang sa tuluyan na itong mapadapa sa lupa. Wala pang aswang na nakaligtas sa bangis ng aking latigo. Nagkamali ka ng tahanang pinasok, aswang. At lalong malaking pagkakamali ang paglabag mo sa kasunduan niyo ni Nanang. Wika ni Isko. Matapos ay binunot nito ang itak ni Toto sa lupa. Pinugutan ng ulo ang nilalang. Inilagay niya ito sa sako at sinabihan si Toto na kumuha ng mga tuyong kahoy. Para saan naman po yung mga tuyong kahoy, tiyo? Tanong ng binata. Susunugin natin ang katawan ng aswang na to para hindi na ulit mabuhay. Samantalang ang ulo naman ito, sasabawan natin. Hindi, biro lang. Dadalhin ko ito sa kanilang matriarga at sasamahan mo ako. Tugon ni Isko. Nagulat naman si Toto sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit hindi na nito nagawa pang tumanggi. Kinabukasan, maagang lumakad ang dalawa. Papunta ang mga ito sa gawing dulo ng baryo. Hindi alam ni Toto kung ano ang madarat na nila. Kaya naman nagdala ito ng itak. Ilang sandali pa ay narating na nila ang maliit na grupo ng mga kabahayan. Tila nakahiwalay ito sa baryo dahil sa bakod na gawa sa kawayan. Anong lugar po ba ito, Tiyo Isko? Saka bakit nakahiwalay ito sa baryo? Tanong ng binata. Alam kong itatanong mo ang tungkol sa bagay na yan. Ang lugar na ito ay ang mismong tahanan ng aswang na pinatay nating kagabi. At naparito tayo para kausapin ang kanilang pinunong si Tandang Sayong. Tugon ni Isko. Napalunok ng laway si Toto dahil hindi nito akalaing baryo ng mga aswang ang kanilang pupuntahan. Baryo po ng mga aswang lugar na ito, Tiyo. Huwag na lang siguro tayong tumuloy. Baka mamaya
Pagtulungan pa tayo ng mga nakatira dyan eh. Wika ng binata. Oo, pwede nila tayong pagtulungan. Pero hindi nila gagawin yon. Dahil alam nilang mapapahamak sila sa ingkong goyang mo. Tugon ni Mang Isko. Patuloy silang naglakad papasok. Sa bukana pa lamang, ramdam na ni Toto ang masamang enerhiya ng mga taong nakatitig sa kanila. Huminto silang dalawa sa tapat ng isang kubo. Inantay ang paglabas ng isang matanda. Laking gulat ni Toto nang makita nito ang sinasabing matanda. Halos sumayad na ang buhok nito sa lupa. Puro puti na din ito. Samantalang ang pangangatawan naman na napakapayat, na tila balat na nakakapit sa buto. Mukhang may nagawa na naman sa'yo ang isa sa aking mga kalahi. Ano na naman yon sa pagkakataong ito, Isko? Tanong ng matanda. Iniabot ni Isko ang dalang sako. Sinalakay kagabi ng aswang na yan ng pamangking ko. Pinagbantaan kaming patayin. Sinubukan niyang agawin ang bertud na tanga ni Toto. Nilabag niya ang alituntunin ng kasunduan niyo ni Nanang. At alam natin ang kaparusahan sa paglabag dito. Tugon ni Mang Isko. Nakatitig lamang sa kanya ang matanda. Habang hawak-hawak ang sakong naglalaman ng ulo ng kanilang kalahi. Hindi na makatarungan ang nangyayari, Isko. Marami na sa aking mga kalahi ang napatay mo. At hindi na ako makapapayag na madagdagan pa ang mamatay sa aking mga kalahi. Sa susunod na maulit pa ito, tandaan mo, Isko. Hindi na ako magdadalawang isip na salakayin ang mga kauri mo. Banta ng matanda. Huwag kayong magbanta ng ganyan. Dahil kung hindi lumalabag sa kasunduan ng mga kauri nyo, hindi rin kikilos ang pamilya ko upang pigilan kayo. Tugon ni Isko. Wala na akong pakialam sa sinasabi mong kasunduan. Patay na si Goya. At wala ni isa sa inyo ang nagmana ng kapangyarihan niya. Kaya wala na ding makakapigil sa amin. Sa makatuwid, wala nang silbi ang sinasabi mong kasunduan. Wika ni Tandang Sayong. Biglang napaligiran ng napakadaming aswang ang magtsuhin. Sigurado ka na ba sa pasya mo, Tandang Sayong? Alam mong hindi magdadalawang isip na sumuong sa digmaan ng aking mga kalahi. At sa oras na mamatay kami sa lugar na ito, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Tugon ni Isko. Kagad itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Isa-isa namang nagsipagtabihan ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ang buong akala ni Toto ay yun na ang kanilang katapusan. Salamat naman at nakalabas tayo ng buhay. Ang buong akala ko magiging tanghalian na tayo ng mga yun Wika ni Isko. Ako nga din po, Tiyo Pero bakit hindi po nila tayo sinugod? Kung wala na palang silbi ang kasunduan nila Ingkong Goyang at ng mga aswang. At sino naman po ang matandang yun? Tanong ng binata. Ang matandang yun ay walang iba kundi si Nanang Sayong. Pinakamatandang matriarka ng mga aswang na nabubuhay. At hindi totoong wala ng bisa para sa kanila ang kasunduan. Kahit papano, iginagalang pa din ng mga ito ang kapangyarihan ng ingkong mo. Tugon ni Mang Isko. Sa pag-aakalang naayos na ang gulo,
Hindi na ito pinarating pa ni Isko sa kanyang kapatid na si Mang Carpio. Tiwala itong hindi sila gagalawin ng mga aswang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na naghahanda lang ang mga ito para sa isang malawak na pagsalakay. At dahil maayos na din naman ang lahat, wala nang naghahanap kay Toto. Muli itong bumalik sa kanilang bahay. Laking gulat nito nang malaman mula sa ama na sinalakay ng mga aswang ang kanilang baryo. Marami ang nasugatan. May ilang nasawi at dito na napilitang magsalita si Toto. Ang totoo po niyan, tay, sinugod po ko ng aswang . Pilit kinukuha sa akin yung mutya ng pangil ng baboy ramo. Buti na lang nagawa itong pigilan ni Tio Isko. Sa kasamaang palad, napatay nito yung aswang . Dinala kay Nanang Sayong yung ulo nito. Nagalit po yung matandang aswang, tay. Nagbanta ng malawakang pagsalakay. Siguro, ito na yung sinasabi nila. Pagsasalaysay ni Toto, nalabis namang ikinagalit ni Mang Carpio. Bakit hindi kagad ito pinaalam sa akin ni Isko? Kahit kailan talaga, hindi marunong sumunod sa utos yang tsuhin mo. Tugon ng matanda. Kung ganun po, tay, ano nang gagawin natin? Base sa obserbasyon ko nung pumasok kami sa baryo ni Nanang Sayong, kulang na kulang tayo sa bilang. Tanong ni Toto. Oo, kulang tayo sa bilang. Pero ang maliit na bilang na meron tayo, may katumbas ng isang buong hukbo ng mga aswang. Kailangan nating maghanda. Puntahan mo si Manong Celso. Sabihin mo sa kanya ang nangyari. Tugon ni Mang Carpio. Kaagad namang sinunod ng binata ang utos ng ama. Sa ngayon, alam ko na ang dahilan ng pagsalakay ng mga aswang. O sige, sabihin mo sa tatay mo. Ako nang bahalang magsabi sa iba pa nating kakilala. At ikaw naman, Toto. Panahon na para magamit mo ang totoong bisa ng ibinigay ko sa iyong mutya. Wika ni Mang Celso. Kagad itong bumalik sa tahanan. Naghanda. Bagaman ito ang unang pagsabak ni Toto sa laban kontra aswang, malaki ang pananalig nitong hindi siya iiwan ng tangan. Habang papalapit ang gabi, kinargahan ng dasal ni Toto ang mga gamit. Isa-isa itong isinuot. Kinagabihan, nag-abang ang mag-ama sa labas ng tahanan. Dahil alam ni Mang Carpio na sila ang susunod na pupuntahan ng mga kalaban. Lalo pat buntis ang asawa ng nakakatandang kapatid na lalaki ni Toto. Manatili kang alerto, Toto. Dahil hindi natin alam kung saan magmumula ang kalaban. Wala din tayong ibang aasahan dito kundi tayong dalawa lang. Si Tio Celso mo, kailangan niya ding protektahan ang kanyang sakop. Iisa-isahin tayo ng mga kalaban. At sa oras na magkawatak-watak tayo, siguradong kukunin ng mga aswang ang pagkakataong yon para sumalakay. Wika ni Mang Carpio. Nakaupo sa harap ng siga si Toto ng mga oras na yon. Tahimik ang buong kapaligiran. Walang ibang naririnig ang binata, kundi ang tunog ng natutupok na kahoy sa siga. Ilang minuto pa biglang huminto ang mahinang ihip ng hangin. Laking gulat ng binata nang makarinig ito ng pagkaluskos sa paligid. Dali-daling bumunot ng itak si Toto. Hinawakan ng mutya. Napalabas na din ng tahanan si Mang Carpio. Bit-bit nito ang kanyang kris. Alam ni Toto na seryoso ang sitwasyon. Dahil inilalabas lamang ito ng matanda sa oras na matinding kagipitan. Ang kris na yon ay minana pa ng matanda sa kanilang mga ninuno.
ipinasa pa sa ito sa mga dumadaang henerasyon. Sa pagkakataong yon, si Mang Carpio ang napiling mangalaga nito. Sinasabing ang Kris na yon ay pagmamayari ng isa sa mga raha na naging kaibigan ng kanilang ninunong si Goya. Ipinagkaloob ito sa kanya bilang regalo. Ngunit linggid sa kaalaman ng kanilang pamilya na higit pa sa regalo ang silbi ng sandatang yon. Nakapaloob sa talim nito ang ilang mahiwagang salita na ayon sa kanununuan nila JR, mismong iniukit ng isang batahalang panday. Naging kasangkapan na ito sa pakikipaglaban sa masasamang elemento simula nang mapasakamay ito ni Goya. Maraming taon na ang nakararaan. Balik tayo sa kwento. Habang nakikiramdam ang mag-ama, isang malakas na pagaspas ang narinig ng mga ito. Napatingala si Toto. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang malaking nilalang ang lumilipad paikot sa kanilang kinatatayuan. Tay, ano po yung isang yan? Tanong ni Toto. Wakwak ang tawag sa nilalang na yan. Mukhang si Tandang Sayong na mismo ang pumunta sa akin Ibaba mo ang iyong itak at hanggat maaari. Huwag kang gagawa ng anumang ikasasama ng lagay nating pareho. Tugon ni Mang Carpio. Muling isinilid ni Toto ang itak sa lagayan. Gayon din ang ginawa ng matanda. Hindi nga ito nagkamali ng akala. Lumapag sa harap nila ang isang malaibong nilalang. Nagpalit anyo ito bilang tao. Mabuti naman at sinalubong niyo ang aking pagdating. Carpio, alam mo naman na siguro ang nangyari, hindi ba? Wika ng matanda. Oo, Nanang Sayong. Alam ko ang nangyari. Hanggat maaari iniiwasan ko ang anumang gulo sa pagitan ng ating mga angkan. Ngunit isa sa mga kalahi mo ang nangahas na salakayin ng aking anak. Sa tingin mo, ano ang magiging hakbang ng isang ama? Tugon ni Mang Carpio. Nauunawaan ko ang iyong hinaing. Ngunit hindi na ako makakapayag pa na isa na naman sa aking mga kalahi ang malagas. At sa kasamaang palad, napatay ng kapatid mo ang isa sa mga kasama ko. Ginawa lang ni Isko ang nararapat. Dahil kung hindi siya dumating sa tamang oras, wala na ang anak ko. Ngayon, Nanang Sayong, timbangin mo ng mabuti ang sitwasyon. Isipin mo ang ginagawa mo ngayon. Hindi ba pagbali sa kasunduan natin ang nangyayari? Humihingi ako ng tawad sa ginawa ng aking kalahi. Ngunit hindi ibig sabihin nun, tinatanggap ko ang ginawa niyong pagpatay sa kanya. Dahil wala na si Tandang Goyang, bali wala na din sa amin ang ginawa niyang kasunduan. Tugon ng matanda. Naglabasan mula sa sukal ang napakadaming aswang. Hindi inaasahan na sa kanilang lugar magtitipon ang ganong kadaming kalaban. Nang mga sandaling yon, nanonood lamang si JR habang yakap-yakap ng isa sa mga tiyahin nito. Napalingon si Mang Carpio sa paslit. Muling nagsalita. Oo, tama ka. Wala na nga si Ingkong Goyang. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala na ng tuluyan ang kanyang legasiya. At hindi kami makakapayag na baliin niyo ang ginawang kasunduan. Tatayo kami at lalaban para mailagay kayo sa dapat niyong kalagyan. Wika ni Mang Carpio. Muli nitong binunot ang sandata. Itinarak sa lupa. Nagsipag-atrasan ang mga aswang.
maging si Nanang Sayong, dahil alam nito ang kapangyarihang taglay ng Kris ni Mang Carpio. Ngayon, kung talagang malakas ang loob ninyo at buo na ang desisyon, sige, magsipagsugod na kayo. Paghamon ni Mang Carpio, wala ni isa sa mga aswang ang kumilos, maging si Toto na mga sandaling yun, nag-aantay ng pagsalakay mula sa mga kalaban. Napagtanto ni Mang Carpio na hindi kikilos ang mga aswang kung walang utos mula sa kanilang pinuno. Nasa atin ang lahat ng dahilan na maghigante. Bakit hindi kayo kumikilos? Wika ng matanda sa mga kasamahan. Patawad, Tandang Sayong. Iginagalang pa din namin ang kasunduan sa pagitan natin at ng angka ni Goyang. Ako 10 ng aking mga kaanak. Hindi lalaban. Wika ng isa sa mga kasama ng matanda. Nagsipag-atrasa na din ang ilan pa sa mga kasamahan nito. At tanging naiwan sa lugar ay ang pamilya na matandang matriarka. Napangiti si Mang Carpio dahil iilan na lamang ang kanilang sasagupain. Sa ngayon, Tandang Sayong, itutuloy pa din ba natin ito? O tuluyan na lang ibabaon sa limot ang lahat ng nangyari? Tanong ni Mang Carpio. Ngunit buo na ang pasya ni Nanang Sayong. Bigla nitong itinaas ang kamay na siya namang naging hudyat para sumalakay ang mga natitirang kaanak. Toto, oras na para ipamalas mo ang kakayanan ng mutsyang hawak mo. Wika ni Mang Carpio. Hinawakan ni Toto ang mutya. Binunot ang itak. Nang makalapit sa kanya ang isa sa mga kalaban, bigla itong tumilapon palayo kahit na walang ginagawa ang binata. Sunod-sunod na umatake sa kanya ang mga aswang. Ngunit hindi nila magawang hawakan si Toto. Napangiti na lamang si Mang Carpio dahil naging malinaw ang totoong pakay ni Tandang Sayong. Talagang habol nyo ang bertud na taglay ng mutsyang tanga ng anak ko, ano? Pero pasensya na. Kumikilala ng Panginoon ang mutya, kaya imposibleng makuha nyo ito kay Toto. Wika ni Mang Carpio. Sinugod naman ito ng isa sa mga kaanak ni Tandang Sayong. Dali-daling pinunot ng matanda ang Kris sa pagkakatarak. Direktang hiniwa ang katawan ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng kalaban dahil tuluyang natupok ang katawan ng aswang na yon. Ang anumang elemento na masugatan ng sandatang ito, tuluyang magiging abo at ang kaluluwa nito, kakainin ng mismong talim. Kaya ngayon, kung gusto nyong maging pagkain ng Kris ko, sige lang, magsipagsugod kayo. Wika ni Mang Carpio. Nanggagalaiti na sa galit si Tandang Sayong na mga sandaling yon. Alam niyang matatalo sila sa labanan, kaya nagpa siya na itong tumakas. Ibinato naman ni Mang Carpio ang sandata papunta sa matanda. Sa kasamaang palad, daplis lamang ang tama nito. Ngunit natupok ang kanang braso ng matanda na kagad namang pinutol. Makaligtas ka man sa kamatayan sa kamay ko, pero tutugisin ka ng aking mga kalahi para ilagay sa dapat mong kalagyan. Wika ng matanda. Sa kabila ng pagtakas ng pinuno, maraming aswang ang naiwan at piniling makipaglaban. Nakikita ni Mang Carpio at JR ang kakayanang taglay ni Toto. Halos katumpok na ang mga aswang na namamatay sa kanyang mga kamay. Ngunit patuloy pa din ang pakikipaglaban ng mga aswang. Ito ba? Ito ba ang gusto niyong mangyari?
ang tuluyan kayong maubos? Pwes kung ganon, ibibigay ko yun sa inyo. Wika ni Toto. Muling sinagupa ang mga papasugod na aswang. Pinili naman ni Mang Carpio na puntahan si JR para protektahan ito. Muli niyang nilingon si Toto. Inihagis ang hawak na Chris. Toto, saluhin mo! Sigaw na matanda. Saktong paglingon ng binata, paparating na ang inihagis na sandata ng ama. Pagdapo nito sa kanyang palad, direkta nitong tinaga ang isang aswang. Nanibago si Toto dahil parang wala siyang hawak na sandata at pakiramdam niya na mga sandaling yun, bahagi ng katawan ang Chris ng ama. Sunod-sunod na pag-atake ang sinalubong ng binata sa mga aswang. Ang ilan ay nagtangkapang tumakas, ngunit tinugis ito ng binata at tuluyang napatay. Pagkabalik ni Toto, punong-puno ng dugo ang katawan na nagmula sa mga aswang. Papasikat na din ang araw na mga sandaling yon, kaya alam nilang ligtas na sila. Mahusay, Toto. Pinatunayan mo lang na isa ka ngang henerasyon ni Juan Domog. Wika ni Mang Carpio. Magsasalita pa sana ang binata, ngunit bigla itong nakaramdam ng panghihina. Tuluyang nawala ng malay. Dali-daling tumakbo si JR upang tignan ang lagay ng tiyuhin. Huwag kang mag-alala. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Ito ang unang beses na ginamit niya ng sabayang Chris at ang pangil ng baboy ramo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero alam kong yon lang ang paraan para matalo ang mga aswang. Wika ni Mang Carpio kay JR. Sa edad na 10 taon, nauunawaan nito ang bigat ng kanilang kinalalagyang sitwasyon. Sana po maging maayos lang si Uncle Lolo. Tugon ng paslit. Alam ni Mang Carpio na maaaring manganib ang buhay ni Toto sa oras na ipagamit nito ang Chris, dahil kukunin ng sandata ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, wala itong pinagsisihan sa naging pasya, dahil kalakip sa katungkulan ni Toto ang pagbubuwis ng buhay. Mapanatili lamang ang balanse. Makalipas ang ilang taon, kinailangang bumalik ni JR sa Maynila para doon ituloy ang pag-aaral ng sekundarya. Ngunit bago ito umalis, may iniabot sa kanya si Toto. Gusto kong mapasayo ang kaputol ng pangil na ito, Je. Alam ko hindi ito yung mutyang binigay sa akin ni Lolo Celso mo. Pero ito yung kinuha nating dalawa doon sa kawan ng mga baboy ramo. Ingatan mo sana to, ha. Wag na wag mong iwawaglit. Magsilbi sanang alaala ko ang mutyang ito. Wika ng tiyuhin. Opo, Uncle. Natatandaan ko kung paano ka nakipagbuno dun sa gabo ng baboy ramo na yon. Hindi ko nga akalaing makakaligtas ka eh. Pangako, iingatan ko ang mutyang to at hindi iwawala. Tugon ni JR. Maya-maya ay bumusina na ang barko. Hudyat ng huling tawag ng mga pasahero. Kagad nang nagpaalam ang binata, habang unti-unting lumalayo sa pantala ng barko. Unti-unti ding naglalaho sa paningin ng binata si Toto. Makalipas lamang ang ilang araw, nakatanggap ng sulat si JR mula sa Lolo Carpio. Hindi makapaniwala ang binatang wala na ang tiyuhin. Sa bandang dulo ng sulat, may mensaheng iniwan sa kanya si Toto. Pasensya na kung hindi ko sinabi, pero inilagay ko sa mutyang yan ang kalahati ng natitirang lakas ko.
Ang naiwan sa akin, sapat lang para mabuhay ako ng ilang araw at may sulat ang liham na ito. Palagi mong tatandaan ang mga habilin sa'yo ni Tatay Carpio, ha? Huwag kang makikipag-away. Palagi mong iisipin ang kapakanan ng nakararami kaysa sa pansarili. Huwag mo ding kakalimutan ang mga aral na itinuro namin sa'yo. At lalong huwag mo ding kakalimutan na mula ka sa angka ni Goyang. Matapos basahin ang sulat, hindi mapigilan ni JR ang sariling umiyak. Nakita ito ng mga magulang. Natanong nila ito kung ano ang gustong gawin. Iisa lamang ang naging sagot ni JR. Gusto kong sundan ang yapak ni Uncle Toto. Dahil sa naging pasya ng binata, hinayaan itong bumalik ng mga magulang sa probinsya para doon ituloy ang pag-aaral. Pero ang totoong dahilan ni JR kung bakit siya bumalik, ang mga katagang sinabi ng tiyuhin. Ito ang nagsilbing gatong para lumago ang apoy at tuluyang yakapin ng binata ang kapalaran. Sa kasalukuyan, patuloy na inaalala ng mga kaanak ni Toto ang mga nagawa. Bagaman wala na ito, nanatiling buhay ang alaala sa puso at isipan ng mga taong nakapaligid at nagmamahal sa kanya. Lalo na kay JR, na mas nakasama niya ng matagal. Halos lahat ng nalalaman ng binata, kaalamang itinuro sa kanya ni Toto at ni Mang Carpio. Ang mutya ng pangil ng baboy ramo, kasalukuyang nasa pangangalaga ng isa sa mga kaanak nila JR. Hindi na lang natin pangangalanan dahil ayaw nitong malantad ang totoong katauhan. Ang kwentong ito ay patunay na kahit gaano ka kalakas, darating ang araw na babagsak ang iyong katawan at tuluyang susuko. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.